naisipan ko pong ibahagi din ang aking karanasan. Dahil tulad po nila, ay mayroon din po akong mga naranasang hindi pangkaraniwan. At masasabi kong nakakatakot talaga at kakaiba. Bata pa lang po ako noon, ay may mga nalalaman na po kami tungkol sa iba't ibang mga mahiwagang nilalang. Kabilang na po dito yung iba't ibang uri ng aswang, mga maligno, at kung ano-ano pa. Dahil na rin po iyan sa aming lolo at lola na madalas pong nagkukwento at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Nagsimula po ang mga hindi pangkaraniwang kong karanasan nung nag-aaral pa lang po ako sa elementarya. Pero masasabi kong hindi naman ganun kalala ang aking mga naranasang iyon. Mga pagpaparamdam lang. Tulad ng may bigla na lang kakalabit sa aking likod kapag ako ay naglalakad pa uwi sa amin mula sa paaralan. Minsan naman ay bigla na lang may mahuhulog na isang buhig ng nyog sa gilid ng daan. Pero kapag akin iyong titingnan ay wala naman. Mga ganong uri ng pagpaparamdam na kalaunan ay nakasanayan ko na rin, na yung dating mga itinuturing ko na hindi pangkaraniwan ay naging pangkaraniwan na lamang sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ko talaga naisip na may mga mararanasan pa pala ako na mga pangyayaring maglalagay sa akin sa alanganing sitwasyon. Bali nasa sekundarya na ako noon at mayroon akong nililigawan na katulad ko ay 4th year high school na rin. Hindi ko siya kaklase, magkaiba kami ng section. Maganda siya at kilala sa paaralan namin. Sa bagay, lilima lang naman kasi ang section noon sa amin. Marian ang kanyang pangalan. Transfer siya sa aming paaralan at nakikituloy siya noon sa kamag-anak nila na malapit doon lang ang bahay. Mabait naman si Marian at hindi naman ito isnabera o suplada. Kahit pa nga medyo mas angat ang pamumuhay nito sa amin. Dahil sa halata naman, kahit sa mga gamit pa lamang niya sa paaralan. Ang sabi, ang tatay nito ay nasa ibang bansa at doon nagtatrabaho. Ang nanay naman niya ay nasa kabilang bayan lang at malawak ang lupain nila doon. Lumipat daw ang mga ito sa probinsya dahil sa naisipan ng kanyang mga magulang na mag-alaga ng mga hayop. Kaya pinaupahan na lang daw nila yung kanilang bahay sa Maynila at umuwi nga sa probinsya. Tuwing hapon kapag may pasok kami at wala pa maghahatid na iba sa kanya, ay lagi ko itong inihatid sa bahay ng kanyang tiyahin. Kapatid ito ng kanyang ina at doon siya nakikituloy kapag may pasok sa paaralan. At umuwi lamang siya tuwing Biyernes ng hapon o di kaya naman ay Sabado ng umaga doon sa nanay niya sa kabilang bayan. Gustong gusto ko talaga si Marian, kaya nga kahit pa marami akong karibal dito ay talaga nagtiyaga ako nung una sa panunuyo sa kanya. At kapag walang pasok sa paaralan ay talaga nagsisipag ako na makapagtrabaho para may maibigay ako sa aking mga magulang, at yung iba naman ay may maipambili ako ng mga gamit ko sa paaralan, lalo na ng damit at sapatos. Kasi talagang alangan ako para kay Marian. At ayoko rin naman na mapag-iwanan ako pagdating sa pormahan ng aking mga karibal. Yun nga lang ay talagang wala eh. Kahit anong sikap ang gawin ko ay hindi ko talaga maabot kung ano yung meron sila. Sa buong panahon ng panliligaw ko sa kanya ay nakontento na ako na nakakausap ko siya kapag aking inihatid ito.
Yun nga lang, habang tumatagal, ay dumarami na ng dumarami ang mga pumuporma at nanliligaw dito. Kung kaya, pahirapan na ang paghahatid sa kanya. Hanggang sa hindi na ito nagpahatid sa kahit na sino sa amin dahil pinagmumulan pa minsan ng away ng iba. Dumating ako sa punto na ayoko nang ipagpatuloy pa ang panliligaw ko sa kanya dahil nawalan na rin ako ng pag-asa. Kung iisipin ko kasi ay walang-wala talaga ako kumpara sa mga nanliligaw sa kanya. At alangan din naman ako mismo para kay Marian. Di naman ako pangit pero pagdating sa estado sa buhay ay doon ako nakakaramdam ng hiya. Ayoko kasi na sa iba ko pa marinig ang mga pangungusap na ang lakas naman ng loob mong manligaw kay Marian. Kaya kahit na gustong gusto ko talaga siya at mahal ko na nga noong mga panahon na iyon, ay isinantabi ko na lang yung nararamdaman ko. Nagparaya na ako dahil naisip ko talaga noon na wala rin namang patutunguhan. Nasabi ko pa nga na baka nahiya lang ito na prangkahin ako dahil sa mabait rin kasi talaga siya. Kung kaya siguro pumapayag na ihatid ko at ligawan. Lumipas ang mga araw hanggang sa lumipas ang mga linggo. Pinilit kong iwasan na si Marian. Itinuon ko na lang yung atensyon ko sa aking pag-aaral at pagtulong sa aking mga magulang at kapatid. Nang isang araw, tandang-tanda ko na Martes iyon. Nagulat na lang ako nang makita ko si Marian na nasa tapat ng pintuan ng aming silid-aralan. Nang makita ko siya ay iiwas pa sana ako dahil naisip ko na marahil ay hindi naman ako yung kanyang pakay. Nang biglang marinig ko ang boses nito at ang aking pangalan na kanya akong tinatawag, kaya nakaramdam ako ng tuwa. Pero kasabay noon ay kinabahan rin ako. Di ko alam kung paano ko siya haharapin. Biglang nakarinig ako ng malalakas na iyawan ng mga kaklase ko at binubuska kami. Nakita kong namula ang mga pisngi niya at nahiya. Kaya lumabas na agad ako ng classroom namin para puntahan siya. Tamang-tama naman dahil sa wala pa naman kaming guro ng mga oras na iyon. Nang makaharap ko na siya ay agad niya akong tinanong kung ano raw ang nangyari sa akin at kung bakit hindi na raw niya ako nakikita. Nagatubili ako na sabihin kaagad sa kanya ang totoong dahilan. Sinabi ko sa kanya na masyado lang akong naging abala sa aking pag-aaral at sa pagtulong sa aking mga magulang. Bagay na hindi naman niya pinaniwalaan. Kung kaya naisip kong marahil ay alam niya talaga noong mga panahon na yon kung gaano siya kahalaga sa akin. Kaya muli niya akong tinanong kung ano ang problema. Panandalian akong hindi nakaimik at inisip ko munang mabuti ang sasabihin ko sa kanya. Pagkat ayoko magkamali sa mga pananalitang bibitawan ko kay Marian. Muli ko siyang narinig na inulit ang kanyang tanong. Sabi ko kay Marian na hindi ako bagay sa kanya, na hindi ako karapat-dapat para sa pagmamahal niya. Ipinaliwanag ko pa sa kanya na marami ang mas nakahigit sa akin na nababagay para sa katayuan niya sa buhay. Nakita kong napabuntong hininga ito at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa akin. Kaya sinabi kong totoong lahat
ng mga sinabi ko. Tinanong niya ako kung mahal ko ba raw siyang talaga. Walang kagatol-gatol na sinabi kong oo. At gusto kong siya ang makasama ko habang buhay. Na hindi laro-laro ang lahat para sa akin. Sinabi ko pa sa kanya na ang gusto ko kung sino yung magiging nobya ko ay siya na rin ang gusto kong mapangasawa. At walang iba yon kundi siya. Dagdag na sabi ko pa sa kanya, kung hindi lang rin naman siya ang makakatuluyan ko, ay hindi na lang ako mag-aasawa at magpapakatandang binata na lang. Na dahil doon, ay nakita kong nangiti siya at naramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay. At nang mapatingin ako sa kanya, ay napansin kong nakatingin na pala ito sa akin. Pakiramdam ko ay parang tumigil sandali sa pag-ikot ng mundo nung mga oras na iyon. Pero kabadong-kabado ako hanggang sa makita kong ibinuka niya minsan pa ang kanyang mga labi at sinabing sapat na raw para sa kanya ang mga narinig. At napatunayan ko raw na walang ibang karapat-dapat sa pag-ibig niya kundi ako lang. Hindi raw mahalaga kung ano pa ang katayuan ko sa buhay, pagkat hindi naman daw iyon ang kanyang basehan. Halos tumalon ang puso ko sa sobrang tuwa nang marinig ko iyon mula sa kanyang mga labi. Nung oras na iyon ay mas lalo akong napahanga kay Marian at mas lalo ko siyang minahal. Ako naman ang nagtanong sa kanya at sinabi ko na paano na ang iba niyang mga manliligaw. Sabi niya ay wala naman daw siyang plano na sagutin isa man sa kanila. Dahil nung makilala niya raw ako ay humanga na siya sa mga katangian ko. Mabait daw ako at maginoo. Responsable at sincero umano ako sa aking mga sinasabi. Simple at walang kayabangan sa katawan. Kaya noon pa man daw ay sigurado na siya sa kanyang sarili kung sino ang pipiliin. At balak ng araw niya sana akong sagutin, kaya lang bigla naman daw ako nawala at hindi na nagpakita pa sa kanya. Nung araw na iyon ay talaga namang napakasaya ko. Iyon ang itinuturing kong pinakamasayang araw ng buong buhay ko. Pero nung pauwi na ako, matapos kong maihatid si Marian sa bahay ng kanyang tiyahin, ay doon ko na naranasan ang isa sa pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko, na muntik ko nang ikamatay. Nasa kalagitnaan na ako noon ng daan at kasalukuyan ng kumakalat ang dilim. Wala naman sa isipan ko na may magaganap na ganon, pagkat halos di pa ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Marian. Nang bigla na lamang may tumapong napakalaking paniki sa sanga ng isang puno na nakapalang sa daan. At napakabilis ng mga pangyayari. Nakakalapat pa lang siguro noon sa malaking sanga ng puno ay ako naman kaagad ang dinaluhong nito. Sa sobrang pagkataranta ko ay hinawakan ko ang aking bag at inihampas sa nilalang na iyon. Pero dahil sa kanyang puwersa at buwelo ay talaga namang napakalakas noon at natumba ako sa lupa. Wala na akong nagawa pa kundi takpan na lamang ang aking muka at sanggain ang lahat ng paghampas noon sa akin. Na nung huli ay hindi pa iyon nakontento at kinagat pa ako. Nagpupumiglas ako at pilit kong sinusubukang makawala
na patuloy akong sumisigaw at humingi ng tulong. Maya-maya pa ay naamoy ko na noon ang lansa ng dugo na dumadaloy sa braso ko. Sugatan na ako. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Parang nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sumagi sa isip ko noon si Marian. Kung kaya nabuhayan ako. Naisip ko kasi na hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Tulad ng pag-ibig ko sa kanya. Na nawalan na ako ng pag-asa pero ako pa pala ang pipiliin niya. Kaya nagpupumiglas muli ako at patuloy na nagsisigaw. Nakahawak ako ng isang kahoy at pinilit kong maipasok iyon sa pagitan namin. Ginamit ko iyon para ipangtukod sa kanya hanggang sa magkaroon ng lugar at itinulak ko ang nilalang. Pero nanghihina na ako nang makarinig ako ng mga boses na paparating at napansin kong gumana ang aking pakiramdam nang bigla itong umalis sa pagkakakubabaw sa akin at agad na ako nitong nilisan. Bigla ngang gumaan ang aking pakiramdam nang umalis na yung tila malaking paniki na iyon sa pagkakakubabaw sa akin. At nakarinig na nga rin ako ng mga boses na papalapit sa kinaroroonan ko. At nakita kong hinabol pa nila yung nilalang na iyon na kanila pa palang nakita bago ito tuluyang nakalayo. Inalalayan nila ako at tinulungang makatayo. Sinamahan na rin nila ako pauwi sa amin. Nakaramdam ako ng pagkahilo nung mga oras na iyon. Gulat na gulat ang aking mga magulang at kapatid nang dumating kami sa bahay. Lalo pa nga at nagkalat yung mga dugo sa aking suot. Nakita ko kaagad ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang nanay ko nga ay nataranta at halos hindi alam kung ano ang kanyang uunahing gawin. Na habang naghahanda ng ipapangunang lunas at ipanlilinis sa sugat ko, ay panay din ang pagtatanong nito ukol sa kung ano ba raw ang nangyari. Buti na lang talaga at narinig nung mag-aamang yon ang pagsigaw ko. Kung kaya kanila akong pinuntahan. Galing pala ang mga ito sa pakikipag-inuman. Mga kakilala din namin sila na ang bahay ay doon sa tabing kalsada. At may kamag-anak lang silang pinupuntahan doon banda sa kung saan nila ako nakita. Kaya naman halos hindi matapos-tapos yung pagpapasalamat ng mga magulang ko sa kanila. Inanyayahan pa sila nila nanay na kumain o kahit na magkape na lang muna, pero tumanggi na sila at uuwi na raw dahil sa baka lalo lang umano silang gabihin sa daan. Nilinisan nila nanay yung mga sugat ko at kanilang inutusan ang aking nakababatang kapatid na kumuha ng mga dahon ng kampupot at bayabas. Gusto na sana nila akong isugod noon sa ospital. Pero malayo kasi at alanganing oras na. Papunta pa lang kasi sa kalsada ay may kalayuan na. Malayo iyon lakarin. At pagdating naman doon ay wala namang bumabiyaheng sasakyan na. Dahil sa may oras ang pagbiyahe ng mga jeep, matalang pa kasi noon yung mga sasakyan sa amin. Kung kaya may tinatawag na last trip. Nag-alala kasi sila nanay noon pagkat may sugat pala akong tinamo sa leeg
at sa bandang ulo. Maliban sa mga sugat ko sa braso, kamay at balikat, na siyang dahilan ng pagiging madugo nito. Kaya pala nakaramdam ako ng pagkahilo. Nagawa naman nilang mapaampat yung mga sugat ko. Kanila iyong tinalian ng malinis na tela na siyang nagsilbi na ring pinakagasa, na bukod sa mga dahon ay kanila ring nilagyan ng lana. Mahapdi ang mga sugat. Nararamdaman kong kumikirot ang mga ito, pero tiniis ko. Ilang sandali lang ay nakita kong lumabas ng kanilang silid si tatay, at may dala itong 2 pirasong pinisilin. Dinikdik niya ang mga iyon at inilagay din sa mga sugat ko sa braso. Laking pasalamat ko pa rin at hindi ako nagkaroon ng mas matinding pinsala, dahil sa napakadelikado noon kung napuruan ako, lalo pa nga at napakalayo ng ospital sa amin. Habang kumakain ay patuloy nila akong tinatanong sa kung ano ang nangyari. Nakasandal lang ako noon sa dingding at walang gana. Hindi na ako kumain pa ng hapunan. Nagulat sila nang sabihin kong inatake ako ng napakalaking paniki, na ang laki nito ay kasing laki ng tao. Nang mapasulyap ako sa 2 kong kapatid, ay nakita kong nanlaki ang kanilang mga mata, habang ang nanay ko naman ay panandali ang natigilan na nakanganga. Sabay na pabulalas na aswang di umano ang umatake sa akin, at hindi karaniwang paniki. Nakaranas na rin daw noon ang tatay niya ng katulad sa akin. Galing daw ito sa panliligaw noon sa kanyang ina nang atakihin ng aswang, na noong unay inakala din daw nito na isa lamang iyong napakalaking paniki. Tuloy-tuloy na pagsasalita ni nanay. Maya-maya ay narinig ko na ring nagsalita si tatay at sinabing hindi pa raw siya nakakakita ng ganong kalaking paniki sa tanang buhay niya. Kung kaya malamang ay aswang daw iyon. Di ko alam, Sir PB, pero noong mga oras na iyon ay parang hindi talaga maproseso ng isip ko na aswang nga ang siyang umatake sa akin. Ganun pala yung pakiramdam kapag nasa pagitan ka ng 2 magkaibang paniniwala, na minsan ay yun na pala, pero parang hindi mo pa rin ito mapaniwalaan na nangyari. Nung gabing iyon ay hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit na nagbabalik sa alaala ko yung mga nangyari. Patuloy ding nagtatanong ang isipan ko kung aswang nga bang talaga yung umatake sa akin. Natatandaan ko pa nga yung sinabi ni Mandoy Peles habang naglalakad kami pauwi na sa amin. Isa siya sa mga lalaki na tumulong sa akin. At ayon sa kanya, aswang daw ang nilalang na iyon dahil na rin umano sa uri ng tunog na nililika noon. At napansin rin umano niya na ibang-iba ang mga paa nito kumpara sa mga karaniwang paniki, pagkat ang paa umano nito ay katulad ng sa tao. Sa patuloy na pagsiksik noon sa aking isipan habang nakahiga at hindi pa rin dalawin ng antok, ay naalala ko rin na minsan kong nasulyapan ang itsura nito, na iba rin sa karaniwang paniki.
na bagaman maitim iyon ay wala iyong anumang buhok sa kanyang mukha, na may kahabaan din ang nguso nito, dahil na rin siguro sa mga ngipin nitong nakausli. Nung mga oras na iyon ay bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig. Pakiramdam ko ay lalagnatin ako. Agad kong hinila ang kumot at itinalokbong, na maluktot ako sa sobrang ginaw. Hanggang sa nakatulog na rin ako noon. Pero nagising ako ng mga madaling araw dahil sa nanginginig na ako at napakainit na ng aking pakiramdam. Inaapoy na ako ng lagnat. Maya-maya ay naramdaman kong pumasok sa aming silid si nanay. Kanya akong hinipo sa noo at napabulalas pa ito ng Mariosep. Nang maramdaman niyang napakainit noon, lumabas itong sandali at pagbalik ay may dala-dala na itong plangganita. Lumod ito sa tabi ko at sinimulan na niya akong punasan ng bimpo na kanyang inilulublob sa maligamgam na tubig, na napapaigtad ako kapag sumasagi iyon sa bahagi na mayroong sugat. Pinagpalit niya rin ako ng damit at nakaramdam ako ng preskong pakiramdam. Pinalitan ni nanay ng mas makapal na kumot ang gamit ko. At dahil sa umalwan ang pakiramdam ko, kung kaya muli akong nakatulog. Pasikat na ang araw nang magmulat ako. Nagising ako dahil sa malakas na sigaw ni nanay, na di nagtagal ay nagsipasukan na rin sa aming kwarto sila tatay at dalawa kong kapatid. Naririnig ko noon si nanay na panay ang tanong nito kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Kaya nagtataka naman ako kung ano ang kanyang tinutukoy, hanggang sa mabanggit na nila na tinubuan umano ako ng buhok sa aking pisngi, na nang aking ang hipuin ay naramdaman kong meron nga. Kaya nagimbal ako. Takang-taka ako kung bakit ako nagkaroon ng ganon. Patuloy nila akong inasikaso nung araw na iyon. Kahit si tatay ay ipinagpaliban na muna ang kanyang mga gawain sa aming bukid. Ang mga kapatid ko naman ay pumasok at sila na ang nagbigay alam sa maestra ko. Ngunit kabilin-bili na namin na wag nang magkukwento ng kung ano-ano pa. Napagkasunduan kasi namin na ilihim na muna ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari noon sa akin. Panay tulog ang ginawa ko nung araw na iyon, pagkat masama talaga ang aking pakiramdam. Patuloy akong giniginaw at napakasakit ng aking ulo. Pakiramdam ko noon ay para akong may trangkaso. Nang mga tanghali na ay naramdaman ko ang pagyugyug sa akin ni nanay. Kanya na akong ginigising para kumain ng tanghalian. Pagmulat ko ay nakita ko siyang umiiyak, na nang akin siyang tanungin, sa halip na sagutin ako, ay umiling lang ito at iniwan ako. Sinabi niyang kanya na lamang daw akong dadalhan ng pagkain. Nagtaka ako sa ikinilos ni nanay. Nang ipuin ko ang aking mukha, ay doon ko na nalaman kung bakit. Naragdagan ang buhok na tumubo sa mukha ko. Maging sa aking noo ay mayroon na rin akong nakapa. Kahit anong piga ko sa aking isipan
kung bakit ako tinutubuan noon ay wala akong maisip na dahilan. At sigurado akong ganon rin ang mga magulang ko. Wala silang anumang ideya kung bakit ako nagkaroon ng mga buhok sa aking mukha. Kahit wala akong gana noong mga oras na iyon, ay pinilit ko talagang makakain. Dahil na rin sa nakakaramdam na ako ng matinding pangihina. At ayoko mag-alala pa ng gusto ang mga magulang ko. Napakatabang ng pagkain. Wala akong panlasa. At parang hirap na hirap akong lunukin iyon. Kaya, akin na lang pinasusundan ng tubig. Kinahapunan nang magising ako, ay nakita kong nasa tabi ko si nanay at kanya akong binabantayan. Ilang sandali pa ay narinig kong dumating na rin ang aking mga kapatid mula sa paaralan. At kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam nang marinig ko ang pangalan ni Marian mula sa nakababata kong kapatid. Pero nag-aalala daw ito para sa akin. Pinuntahan daw kasi siya nito nang malamang wala ako sa aming silid-aralan at hindi nakapasok. Kaya sinabi na lang daw ng kapatid ko na karaniwang lagnat lang naman ang aking sakit. Na biniro pa nga daw niya ito at sinabing lagnat laki lang. Na dahil doon ay nangiti ako. Pero agad din akong nalungkot nang sabihin ng kapatid ko na dumarami ang buko sa aking mukha. At nakita kong tinitigan ito ni nanay at sinenyasang lumabas na ng silid. Nang maghahapunan na kami nung gabing iyon, ay hindi ko na talaga mapilit pa ang aking sarili na kumain. Nang subukan ko pa nga ay iniluwa ko lang rin. Nasusuka ako. At pakiramdam ko ay binabalik lang talaga iyon palabas ng aking sikmura. Kaya hinayaan na lang ako nila nanay. Nang biglang nanlaki ang aking mga mata, nang makita kong may tumutubo na ring buhok sa aking mga kamay at braso. Nung puntong iyon, bagaman alam kong hindi rin nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa akin, ay napatanong pa rin ako sa kanila. Itinanong ko rin kung ano ang pwede naming gawin para mapigilan ang tuluyang pagkalat noon sa aking katawan. Lumabas si nanay ng silid at narinig ko ang pag-uusap nila ni tatay. Narinig kong sinabi ni nanay na uuwi na muna siya sa kanila. Bagay na hindi sinang-ayuna naman ni tatay. Pero nagpumilit si nanay. Hindi ko rin alam nung mga oras na iyon kung bakit uuwi si nanay sa kanila. Di ko alam kung ano ang koneksyon noon sa nangyayari sa akin. Tawid dagat pa ang kanila nanay, kaya mangangailangan pa talaga ito ng kaukulang pera para sa kanyang gagamiting panggastos tulad ng sa pamasahe. Narinig kong mangungutang na muna sila sa kaanak ni tatay upang mayroong magamit si nanay sa kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Nang natutulog na kami nung gabing iyon, ay bigla naman akong nagising. Nakaramdam ako ng sobrang init. Nagtaka pa nga ako noon kung bakit hindi na ako giniginaw. Sa halip, ay para akong sinisilaban dahil sa sobrang napakamalinsangan. Kaya kahit hirap ay pinilit kong bumangon. Naramdaman kong nanginig ang aking mga tuhod. Hinang-hina ako, pero pinilit ko pa rin tumayo at lumapit sa may bintana at aking binuksan iyon.
nang bigla akong mapatras. Nang makita kong muli yung malaking paniki sa tapat ng bintana at nanlilisik ang mga mata nitong tila nakatitig sa akin. Kaya mabilis kong isinira na muli ang bintana at tinawag ko sila nanay. Pagpasok nila ay agad kong sinabi ang aking nakita. Sinabi kong nariyan siya. Nang magtanong sila kung sino, ay mabilis kong sinabing yung aswang na umatake sa akin. Mabilis na lumabas si tatay ng aming silid at maya-maya ay narinig kong nagbukas ang aming pinto. At nasundan iyon ng malalakas na sigaw ni tatay na kanyang pinapalabas at tinahamon yung nilalang. Nung gabingang iyon ay nagpakita na muli sa akin yung nilalang. Nakakaibang init pala ang hatid noon. Kung kaya, naisipan kong magbukas ng bintana at nasindak ako ng gusto. Nang makita ko ito sa harapan ng aming bintana. Kalaunan nga ay nilabas na ito ni tatay at kanya itong hinamon. Ngunit hindi naman na nagpakita pa yung nilalang at tuluyan na itong umalis. Kinaumagahan ay muli nilang pinag-usapan ang ukol sa pag-uwi ni nanay doon sa kanilang probinsya. Narinig kong sinabi ni tatay kay nanay na kanya na lamang padalan ng telegrama kung sino man ang pakay niya doon. Ngunit sumagot si nanay at sinabing hindi umano kayang bumiyahe ng kanyang ama na mag-isa. Kung kaya, kailangan niya talagang sunduin ito. Dagdag pa ni nanay, ay gagawa na lamang siya ng paraan pagdating doon ukol sa kanilang magiging pamasahe pabalik. Pagkatapos nilang makapag-agahan noon, ay umalis na sila nanay at tatay upang manghiram ng pera sa kanilang kahanap na siyang gagamitin ng nanay ko sa kanyang pag-alis. Bago magtanghalian noong araw na iyon, ay nakabalik na sila at nakahiram na ng pera. Inihanda na rin ni nanay ang kanyang mga dadalhin. At matapos makakain ng tanghalian, ay umalis na rin ito. Inihatid siya ni tatay sa sakayan. Nung magagabi na, ay dumating si tatay sa aming bahay at mayroon itong kasama. Tiningnan ako ng lalaki at sinuri. Sinabi nitong ang mga buhok daw na tumutubo sa akin ay sani umano ng mga sugat na dulot ng aswang. Di daw niya maipaliwanag ng mabuti sa amin kung paano nangyari iyon. Pero iyon daw ang nakikita niyang dahilan kung bakit ako tinutubuan ng mga buhok sa mukha at nagsisimula na nga sa aking mga kamay at baso. Nasabi pa nung lalaki, marahil ay may kasama umanong sumpa yung ginawa ng aswang sa akin. Kaya nag-alala si tatay nang marinig niya iyon. Kanyang pinakiusapan ng lalaki na kung maaari ay gamutin ako nito. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing hindi daw niya kaya dahil sa hindi umano sapat ang kanyang kakayahan para gawin iyon. Hiniling na lamang ni tatay sa lalaki na baka may nalalaman ito para kahit paano ay mapigilan yung tuluyan at mabilis na pagdami ng mga tumutubong buhok sa aking katawan. Sinabi niya sa tatay ko na maaari umano nitong subukan na mag-ihaw ng luya at pagkatapos ay dikdikin umano at siyang itapal sa iba't ibang bahagi ng katawan ko, lalo na yung mga tinubuan na ng buhok.
Pero hindi niya raw maisisigurong magiging mabisa at epektibo iyon. Gayunpaman, nang makaalis ang lalaki, ay sinubukan nga ni tatay na mag-ihaw ng mga luya. At pagkatapos ay dinigdig at inilagay sa mga parteng tinubuan na ng buhok. Nung maghahapunan na kami, ay wala pa rin akong ganong kumain. Ayaw pa rin talagang tumanggap ng kahit anong pagkain ang aking sikmura, na kapag aking sinusubukan ay isinusuka ko lamang iyon. Kaya sinikap ko na lang na matulog. Habang kumakain sila tatay at mga kapatid ko, ako naman ay nakahiga na. Di ko na alam kung gaano na ako katagal nakatulog. Bagaman hindi pa ako nagbumulat ng mata, ay gising na gising ang aking diwa. Naririnig ko ang mga huni ng kuliglig sa labas ng bahay. At malakas iyon. Maging ang pagtunog ng kamay ng aming orasan na nakasabit doon sa dingding. At ang ipinagtataka ko, maging ang larawan ng mga ito ay nakikita ko ring malinaw sa aking isipan. At kahit ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ay akin ring naririnig at nakikita iyon. At dahil doon ay napabangon ako. Ang init ng aking pakiramdam. Nagbabaga ang aking mga mata. Nakita ko pang nagkalat ang mga luya sa aking higaan. Nang igala ko pa ang aking paningin, ay parang mas luminaw pa ang aking mga mata. Ngunit napakainit talaga ng aking pakiramdam, na para bang mayroong sumisingaw na kung anong init sa aking mga mata. Bumangon ako dahan-dahan at parang gusto kong lumabas sa aming bintana. Ngunit nagdalawang isip ako dahil sa baka naroon na naman yung malaking paniki na iyon. Pero bakit parang yung alalahanin ko na iyon ay nadadaig ng aking pagnanasa na buksan ang bintana at lumabas doon. Kaya naramdaman ko na lamang ang aking sarili na humakbang ng papalapit sa bintana. Akin ngang binuksan iyon at nang lalabas na ako ay bigla ko na lamang naramdaman na may humawak sa balikat ko at pinigilan ako. Narinig ko na rin ang boses ng aking ama at sinabing ano raw ang ginagawa ko at saan daw pa ako pupunta. Kaya napalingon ako. Pero nakita kong nagulat ito at bumitaw mula sa pagkakahawak sa akin. Napaatras siya, sabay tanong ng ano na raw ang nangyari sa akin. Kaya maging ako ay nabigla dahil sa naging reaksyon ng aking ama, na ang tanging na ibulalas ko na lang ay ang katagang bakit. Sinabi niya sa akin na ang pupula raw ng aking mga mata at lalo umanong nadagdagan yung mga buko sa mukha, na nang aking ngang salatin ay dumami nga ang mga ito ng halos doble sa dati nitong dami. Kaya napasapo na lang ako sa aking noo. Nakaramdam ako ng matinding awa sa sarili, lalo na nang mapansin ko yung aking mga braso. Malaki na ang ipinayat ko dahil sa hindi ko pagkain. Hindi na ako nakatulog noon. Hindi naman ako iniwan ng aking ama, habang ang mga kapatid ko naman ay tulog na tulog. Nagpatuloy yung ganong kalagayan ko ng ilan pang mga araw, hanggang sa dumating na ang nanay ko at kanyang kasama sina lolo at lola. Napilitan daw ang mga ito
na magbenta ng kanilang alagang kalabaw upang may magamit na pamasahe papunta sa amin. Na nang malaman ko iyon, ay lupa akong nalungkot. At sinabi ko sa aking sarili na kapag ako ay magkaroon na ng trabaho at kumikita na, ay akin iyong ibabalik sa kanila. At hanggat maaari nga, ay hindi ko lamang matumbasan iyon, kundi mahigitan ko pa. Nang makita ako ng mga magulang ni nanay, ay agad kong napansin ang lungkot sa kanilang mga mukha. Nahaluha pa nga ang lola ko nang lumapit ito sa akin. Kanilang hinawakan ang payat kong braso at kamay. Nagkatitigan sila lolo at lola. At sinabing wala umanong pagdududa na ang nangyayari sa akin ay gawa umano nung aswang. Naikwento na rin kasi sa kanila ni nanay yung ginawang pag-atake sa akin, maging pagdalaw nito minsan sa aming bahay. Noon ko nalaman na may kakayahan pala ang mga magulang ni nanay ukol sa mga ganong bagay. Sabi pa nila, hindi naman umano bunga ng sumpa ang nangyayari sa akin, kundi likas umano iyon sa uri ng aswang na umatake sa akin nung gabing iyon. Na sino mang kanilang nasusugatan, bunga man ito ng kalmot o pagkagat, ay ganon ang nagiging resulta, na para daw itong sakit na hatid ng mga ito. May mga inilabas sila mula sa kanilang mga dala. Sinimula na nila ang panggagamot sa akin gamit ang iba't ibang uri ng halamang gamot, na natatandaan ko pa ngang sa unang pagkakataon na lumapat sa akin ang mga ginawa nilang gamot na iyon, ay may kakaiba agad akong naramdaman. Naging maginhawa na kaagad ang aking pakiramdam. Nanatili sa amin sila lolo at lola hanggat hindi ako tuluyang gumagaling. Araw at gabi nila akong ginamot. Ngunit isang gabi ay muli na namang nagparamdam ang aswang. Nakatulog na kami noong mga oras na iyon. Katunayan ay wala na ngang nakabukas na ilaw. Nang makaramdam ako uli ng matinding pagkamalinsangan, na nasundan iyon ng isang masansang na amoy. Pero nung mga pagkakataon na iyon ay hindi na ganon katinding takot ang aking naramdaman. Malakas ang kutob ko noong mga oras na iyon, na naroon na naman yung nilalang sa malapit. Bumangon ako at lumapit sa gilid ng bintana. Pero bago ko pa yun mabuksan, ay nakarinig ako ng isang nakakakilabot na tinig. Ang pangit ng nilikanong tunog. At naramdaman kong mabilis yung kumilos papalayo. Ilang sandali lang ay napansin kong may pumasok sa aming silid at biglang nagliwanag. Paglingon ko, nakita ko sila nanay, pati na sila lola na may hawak na ilaw. Sinabi nila sa akin na wala na raw akong dapat pang alalahanin, dahil sa hindi na raw babalik ang aswang na iyon kahit kailan. Di ko alam kung ano ang ginawa nila, kung bakit nila nasabi ang gayon sa akin. Naisip ko pa ngang marahil ay gusto lang nilang mapanatag ang kalooban ko. Pero totoo nga, dahil sa halos isang linggo na ang nakakalipas, ay hindi na nagparamdam pa ang nilalang na iyon. Nang tuluyan ng bumuti ang aking kalagayan at unti-unti na ring nanunumbalik ang aking pangangatawan, ay pumasok na rin akong muli
sa paaralan. Nawala na rin kasi yung mga tumubong buhok sa akin. Marami akong aralin noon na napalampas, kaya puspusan ang ginawa kong pag-aaral. Pero bago iyon, nung unang araw na pumasok akong muli, ay nagkita kami ni Marian. Nag-alala daw siya para sa akin. Akala daw niya ay kung napaano na ako. Nagbalak pa nga raw siya na dalawin ako sa aming tahanan. Pero wala naman daw siyang makasama. Naisip niya rin minsan na sumabay sa aking mga kapatid. Pero nag-alala siya na sa kanyang pag-uwi ay wala siyang makakasabay. Na siya lamang mag-isa at napakalayo pa naman. Sinabi ko naman na ayos lang yon at wala siyang dapat na ipag-alala. Masayang masaya ako na nagkita kami uli. Minsan ay niyaya ako ni Marian na kung maaari ko ba siyang samahan pauwi sa kanila. Huwebes pa lang noon nang kanyang ipaalam sa akin. Masayang masaya ako kung kaya pagdating ko sa amin pagkagaling sa paaralan ay agad kong sinabi sa aking mga magulang at ako ay nagpaalam. Narinig naman pala nila lolo at lola ang tungkol doon. Lumapit sa akin si lolo at kinausap ako. Kanya akong pinaalalahanan ng mga bagay-bagay upang magawa kong maingatan ang aking sarili. Kanya pa akong binigyan ng isang maliit na botelya na mayroon iyong lamang lana at mga ugat ng punong kahoy. Ang sabi sa akin ni lolo, mabisa umano iyong pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. Gayon din sa mga nagpapanggap o may itinatagong lihim. Nagpasalamat naman ako kay lolo sa kanyang mga pagpapaalaala at doon sa botelya na kanyang ibinigay. Nang sumunod na araw, umaga pa lang, pagpasok ko ay napakasigla ng aking pangangatawan. Sabi kasi ako na sumama kay Marian upang ihatid siya hanggang doon sa kanila. Naisip ko rin na akin ang makikilala ang kanyang ina. Pero medyo nakaramdam din ako noon ng kaunting pag-aalala. Dahil sa baka hindi niya ako magustuhan para sa kanyang anak. Pero isinantabi ko na lang muna ang isipin na iyon. At naisip kong wag ko na lang pangunahan ang mga maaaring mangyari. Basta inisip ko na lang na makakasama ko si Marian ng matagal. Nang magkita kami ni Marian nung umaga na iyon doon sa aming paaralan, ay naramdaman ko rin na masaya siya. Habang papalapit ang oras ng aming uwian, ay lalo naman akong nasasabik. Hanggang sa matapos na nga ang aming huling aralin at pinalabas na kami. Maya-maya pa, ay nakita ko na rin si Marian na lumalabas ng kanilang silid-aralan at lumapit na kagad ito sa akin. Nang mapasulyap ako sa ibang mga mag-aaral na naroon, ay nakita ko ang mga mata nila na mapanuri, lalo na yung mga may gusto at nanligaw rin kay Marian. Kaya binawi ko na lang at inalis ang aking pagkakatitig sa kanila. Magkasabay na kaming lumabas ni Marian ng aming paaralan. Nagmerienda pa kaming sandali sa gilid ng kalsada at pagkatapos ay nag-abang na ng aming masasakyan pauwi doon sa kanila. Ang daraan na jeep noong mga oras na iyon ay last trip na. Kung kaya dapat ay makasakay na kami. At ilang minuto pa nga kaming naghintay hanggang sa amin ang mamataan
ang sasakyan. Pagkasakay namin, ay dun pa ako napapwesto sa kahoy na inilalagay ng palang sa likurang bahagi ng jeep. Pagkat wala nang bakante sa loob, kung kaya hindi ko nakatabi si Marian. Napurnada yung iniisip ko na magkatabi kami sa buong biyahe at magkukwentuhan habang nakakbay ako sa kanya. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Matagal-tagal din ang tinakbo ng aming biyahe. Mahigit 1 oras din. At yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa lugar na iyon. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa mga tanawing aming nadadaanan. Maganda rin pala ang mga tanawin papunta sa kanilang bayan. May dinaanan pa nga kaming mataas na bahagi na kung saan sa ibaba naman ay naglalakihan ang mga bato at matatanaw mo na ang dalampasigan. Ang sarap ng simoy ng hangin na mula sa dagat. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nababawasan ang mga pasaherong sakay ng jeep. Natuwa ako dahil sa makakatabi ko na si Marian. Ngunit nang lilipat na ako at pupunta na sa tabi niya, ay nakita kong bigla na rin itong tumayo at nagkasalubong pa kami. Sinabi niyang bababa na raw kami pagkat doon na ang sa kanila. Naramdaman kong parang namula ang aking mukha dahil sa pagkapahiya. Minsan pang napurnada na naman yung mga ini-imagine ko. Pagbaba namin ay kanyang itinuro ang sa kanila. May lalakarin pa pala kaming ilang metro mula sa kalsada. Pero di hamak na napakalapit lang noon kumpara naman sa amin. Madilim na noong mga oras na iyon at aming naabutan ang kanyang ina na nasa bukana ng kanilang pintuan at may hawak itong dahon ng sili. Agad na lumapit si Marian sa kanyang ina at nagmano. Bumati naman ako ng isang magandang gabi. At narinig kong nagsalita ang nanay niya na sinabing may kasama pala raw siya. At nakita kong inilapit din niya ang kamay sa akin na pinagmamano ako. Kaya kahit nahihiya ay inabot ko iyon at nagmano. At muli akong bumati ng isang magandang gabi po. Pinapasok na kami ng kanyang ina sa loob at sinabing magpahinga na muna kami. Dumiretso siya sa may kusina. Magtitinola pala ito ng manok. Kapag alam pala niyang pauwi si Marian, ay naghahanda talaga ito ng masarap na ulam. Pumasok naman si Marian sa kanyang kwarto at nagpaalam sa akin na magbibihis lang siyang sandali. Tumayo ako sa aking kinaupuan at nakita ko yung patay na manok na may balahibo pa. Katabi rin noon yung papaya at iba pang mga sangkap. Lumapit ako sa nanay ni Marian at nagsabi ako na kung maaari ay tutulungan ko na siya. Tumingin ito sa akin at tinanong ako kung sigurado ba raw ako. Sumagot naman agad ako at sinabi kong opo. Sinabi kong sanay ako sa mga ganong gawain. Dagdag ko pa. Nagad itong gumanti at sinabing lagi sigurong manok ang ulam niyo sa inyo. Kaya dahil doon ay natigilan akong sandali at sinabi kong hindi po. Minsan lang po kami makapag-ulam ng manok. Pero ako po yung naaasahan sa aming bahay dahil sa ako po yung panganay. Na ang tanging naging tugon na lamang niya sa akin ay ganun ba? Sige, ikaw na bahala sa manok at ihanda ko yung mga sangkap.
Magalang naman akong sumagot ng sige po. Maya-maya ay naramdaman kong papalapit na sa akin si Marian at sinabing nagpapakitang gilas daw ako sa mama niya. Na itinanggi ko naman at pabiro kong sinabi na para mapadali dahil sa nagugutom na ako. Kung kaya nangiti siya sa aking sinabi. Sabi pa niya sa akin na pagbutihan ko raw. Tumango ako at sinabi ko ako na ang bahala. Maganda ang bahay nila Marian at nasa ayos ang lahat. Mayroon din silang kuryente at maraming kasangkapan. Nang maluto na ang tinolang manok ay magkakasabay kaming kumain. Masarap magluto ang nanay niya. Habang kumakain ay narinig kong tinanong niya si Marian kung ako raw ba yung ikinukwento nito sa kanya. Na agad namang sinagot yun ni Marian at sinang-ayunan. Maraming itinanong din sa akin ang mama ni Marian na tuwiran ko namang sinasagot at hindi ako naglilihim. Medyo hindi ko lang nasundan yung sinabi niya sa akin na wala naman daw problema sa kanya kung talagang nagkakagustuhan kami ng kanyang anak. Pero ang inaalala daw niya ay kung kaya ko ba raw ipaglaban si Marian. Bagaman hindi ko naunawa ang lubos, ang ibig niyang pakahulugan, ay sumagot pa rin ako ng opo. Pagkatapos naming makapaghapunan, ay tumulong din ako sa pagliligpit. Ngunit hindi na pumayag ang mama niya na ako ang maghugas. Talagang hindi niya ibinigay sa akin iyon. At siya na ang naghugas ng aming mga pinagkainan. Naupo kami ni Marian sa kanilang sala na magkatabi at nagkwentuhan habang tinatapos ng kanyang ina yung mga hugasan. Maya-maya, nang matapos na ito, ay nagpaalam na siya sa amin at sinabing mauuna na raw siyang magpapahinga. At nakita kong dumiretso na ito sa kanyang silid. Sinabihan niya si Marian na sumunod na lamang doon kapag inantok na ito at ako daw ang matulog sa silid naman ni Marian. Sumagot naman ako ng opo bilang katunayan na naunawaan ko ang bilin nito. Marami kaming napag-usapan ni Marian na nung mga oras na iyon ay nakasandal siya sa dibdib ko at nakakbay naman ang isang kamay ko sa kanyang balikat. Wala nang sasarap pa sa tagpong iyon. Parang ayaw ko nang matapos yung mga sandaling iyon. Na kapag tumitingin siya sa akin, ay halos magpang-abot na yung aming mga labi. Hanggang sa makaramdam na kami kapwa ng antok. Kaya, nagsabi siya sa akin na matulog na raw kami. Mag-aalas 11 na noong mga oras na iyon. At bigla niya akong hinalikan sa labi habang nakatingin at nakatingala sa akin. Na akin namang ikinagulat iyon. Pero sobrang tuwa ko. Sobrang saya ng aking naramdaman. Di pa nga ako halos makapaniwala sa nangyari. Kanya akong inihatid sa silid at sinabihan akong magpahinga na mabuti. At tumalikod na ito para pumasok na rin sa silid ng mama niya. Pero hinawakan ko ito sa kanyang kamay. Pagharap niyang muli sa akin, ay niyakap ko ito ng mahigpit. At nang magkatinginan kami, ay agad kong hinagka ng mariin ang kanyang mga labi. Na naramdaman kong biglang mas sumigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. At gumanti na rin ito ng halik. Nang magbitaw kami, ay pareho naming
Habol-habol ang aming hininga at nangiti kami pareho. Sinabi niya sa akin na sige na at papasok na raw siya sa silid. Inihatid ko na lang siya ng tanaw at nang makapasok na siya ay nagsara na rin ako ng pinto at nahiga na rin. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatili lang akong nakahiga at patuloy na inaalaala yung nangyari sa amin ni Marian. Masayang masaya ako nung mga oras na iyon. Pagtuturing ko pa nga sa sarili ko nung mga sandaling iyon ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ganong katindi yung saya na naramdaman ko noong mga oras na iyon. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na ako, na iniisip yung masasayang tagpo namin ng aking kasintahan. Nang bigla na lang akong makaramdam ng tila mayroong pusa sa aking paanan. Dahil sa nararamdaman ko ang matutulis na mga kuko noon. Di ko alam kung anong oras na nung mga sandaling iyon. Nang magmulat ako ng mata para bugawin sana ang pusa, ay laking gulat ko nang hindi pusa ang aking makita. Sa halip ay isang babae na nanlilisik ang kanyang mga mata, na nagtatayuan ang mga buhok nito, na kanya pang inilalabas ang dila na tila takam siya. Gusto kong sumigaw noong mga oras na iyon, pero nakapagtatakang walang lumalabas na anumang boses sa aking bibig. At nakita kong nagsigalawan na ang mga buhok nito at pumasok sa butas ng aking tenga at ilong, maging sa aking bibig ay nagpupumilit na makapasok ang mga iyon. At hindi ako makapaniwala na tila mas malakas pa ang mga buhok na iyon kumpara sa aking mga kamay na pilit pumipigil sa mga ito. Hanggang sa naramdaman kong halos hindi na ako makahinga, na nagkakawag na lamang ako na para bang nalulunod dahil sa wala na akong malanghap na anumang hangin. Sa huling sandali ay aking naisip ang mga mahal ko sa buhay, lalo na si Marian. Hanggang sa mapaupo akong bigla, nakita kong nakabukas na ang pinto ng silid. Pinagtaka ko iyon dahil natatandaan kong aking iyong isinarang mabuti. Nang mapalingon ako sa aking likuran, ay napansin kong nakabukas na rin ang bintana. Napakasama ng aking panaginip. Binangungot pala ako. Pero parang totoong nangyari iyon. Gulong-gulo ang aking isipan noong mga pagkakataon na iyon. Di ko na alam kung alin ang totoo at kung alin ang panaginip. Dahil para kasi talagang totoong naganap iyon. Bumangon ako at lumapit sa pinto. Muli kong isinara iyon, maging ang bintana. Di na ako natulog pa at hinintay ko na lang na mag-umaga. Matyaga akong naghintay. Pinilit kong wag nang makatulog pang muli. Grabe ang pagkalabog ng aking dibdib. Matinding kaba ang nararamdaman ko. Pagtingin ko sa aking higaan, ay napansin kong may bakas doon na tila nabasa. Kaya nagtaka ako kung saan galing ang basa na iyon. Pagtingin ko sa aking pantalon, ay bumakat din ang basa doon. Natapon yung lana sa botelya. Agad kong naisip. Pero nang kunin ko iyon sa bulsa, ay nakapagtatakang may tapon pa rin naman iyon.
Pero halata na iyon ay umawas mula sa 4 na maliliit na butas sa gilid ng tapon. Pero naisip kong marahil ay natapon lamang iyon dahil sa paghiga ko. Nang marinig ko ang unang pagtilaok ng manok, ay nabuhayan na ako ng loob. Gumaan na bigla ang aking pakiramdam. At nakita kong unti-unti na nagliliwanag sa labas. Maya-maya ay narinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Tumayo ako at binuksan ko iyon. Nakita ko si Marian at lalong sumaya yung umaga ko. Pumasok siya sa silid at nagyakap kami. Tinanong niya ako kung naging maayos naman ba raw yung aking pagtulog. Medyo hindi ako kaagad nakasagot, pero sinabi ko sa kanyang oo, maayos naman. Narinig kong gising na rin ang mama niya at tila naghahanda na iyon ng agahan doon sa kanilang kusina. Parang ayaw na namin magkahiwalay ni Marian sa pagkakayakap, hanggang sa marinig namin ang tinig ng nanay niya at siya ay tinatawag nito. Kaya nagbitiw na muna kami at lumabas siya ng silid at pumunta doon sa kusina. Inayos ko rin munang sandali ang aking sarili bago ako lumabas ng silid. Tumulong na rin ako sa kanila sa paghanda ng almusal. Ilang sandali lang ay nakahanda na ang lahat at magkakasabay muli kaming kumain. Habang kumakain ay nagsabi si Marian sa kanyang mama na aalis na raw kami bago magtanghalian. Babalik na raw kami sa kabilang bayan, pagkat gusto naman daw niyang makilala ang aking mga magulang. Gusto niya raw makapunta sa amin. Pumayag naman ang kanyang ina at kinausap ako na basta akin daw iingatan ang kanyang anak. May tiwala daw siya sa akin, kaya wag na wag ko raw iyong sisirain. Sumang-ayon naman ako at nagpasalamat sa mama ni Marian at ipinangako kong makakaasa ito na aking iingatan ang kanyang anak at hindi gagawa ng anumang ikasisira ng kanyang pagtitiwala sa akin.